papunta sa ibang direksyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Zoe, isang takot na napalitan ng galit na nakatuon sa kanya. Para kay Zoe, ito ay isang malaking patibong. At siya, si Elizar, ang nagdala sa kanya dito. Zoe, huwag kang pupunta. Huwag, sigaw ni Elizar, sinusubukang pumiglas. Ngunit huli na ang lahat. Kinalagkad na siya palayo habang pinapanood niyang isakay si Zoe sa isang itim at makintab na sasakyan na nag-aabang sa labas. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Zoe na puno ng pagtataksil bago sumara ang pinto ng sasakyan. Ang bayahe sa loob ng itim na sasakyan ay ang pinakamahabang bayahe sa buhay ni Zoe. Wala siyang imik. Ang mga lalaking kasama niya ay tahimik din, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, Sir Elizar. Sir Elizar. Sir Elizar. Niloko siya. Ang lahat na nangyari, ang kanilang mga kwentuhan, ang paglalakad sa dalampasigan, ang halik, lahat ay kasinungalingan. Isa lang siyang piyesa sa laro ng mga Riego. Isang tangang investigador na ginamit ng nag-iisang tagapagmana para makuha ang gusto nito. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa pagtataksil na ginawa ni Marco. Dahil kay Elizar, nagsimula siyang maniwala ulit. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang nagtataasang gusali ng salamin at bakal sa gitna ng Makati. Ang gusali ng Riego Corporation. Dinala siya sa isang private elevator na umakyat ng walang hinto sa pinakatuktok na palapag. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak na opisina ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga dingding ay salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking lamisang gawa sa mahogany ang isang lalaki. Matanda na ito, marahil nasa mga 70 anyos na, ngunit ang tindig nito ay matikas. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, at ang kanyang puting buhok ay maayos na nakaspetreleo. Nang itaas nito ang kanyang tingin, nakita ni Zoe ang mga matang katulad ng kay Elizar, malamig, matalim, at puno ng kapangyarihan. Ito si Don Ricardo Riego. N. Pascual, bati nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang yumayanig sa buong silid. Ikinumpas nito ang kamay sa upuan sa harap ng kanyang lamesa. Maupo ka. Hindi gumalaw si Zoe. Ano nang kailangan niyo sa akin? Tanong niya, ang boses ay matigas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo. Direkta. Gusto ko yan. Tumingin ito sa isa sa kanyang mga tauhan na agad namang naglapag ng isang folder sa lamesa. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Zoe Pascual. Ang iyong maliit na ahensya. Ang iyong mga utang dahil sa dati mong kasintahan. Ang iyong desperasyon. Bawat salita ay tila isang sampal. Alam niya. Alam niya ang lahat. Hindi ako natatakot sa inyo, sabi ni Zoe, kahit na ang totoo ay nanlalamig na ang kanyang mga kamay. Hindi mo dapat ako katakutan, sabi ni Don Ricardo. Dahil hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para bigyan ka ng isang alok. Binuksan niya ang folder. Inilabas niya ang isang dokumento at itinulak ito sa ibabaw ng lamesa papunta kay Zoe. Isang kontrata. Basahin mo, utos niya. Nag-aalangan man, lumapit si Zoe at tiningnan ang papel. Ang mga mata niya ay agad na napunta sa isang numero na nakasulat sa dulo ng kontrata. 2 bilyong piso. Napaatras si Zoe, tila napaso. 2 bilyon? Napatingin siya kay Don Ricardo, hindi makapaniwala. Iyan ang halaga ng iyong kinabukasan, paliwanag ni Don Ricardo, tila nababasa ang kanyang isipan. Iyan ang halaga na magbabayad sa lahat ng iyong utang, magbibigay sa iyo ng bahay, ng negosyo, ng buhay na hindi mo kailanman pinangarap. Wala ka nang poproblemahin pa habang buhay. Napalunok si Zoe. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang numero. Anong kapalit? Walang bagay na libre. Lalo na kung galing sa isang Riego. Anong kapalit? Sumandal si Don Ricardo sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Simple lang. Hahanapin mo ang kwintas. Kapag nahanap mo na, ibibigay mo ito sa akin. At pagkatapos, lalayuan mo ang apo ko. Maglalaho ka sa buhay niya.
At sisiguraduhin mong maniniwala siya na ginawa mo ang lahat ng ito para sa pera. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zoe. Gusto nitong gawin siyang kontrabida sa sarili nitong kwento. Gusto nitong sirain kung anuman ang namamagitan sa kanila ni Elizar. Bakit? Tanong ni Zoe. Bakit niyo to ginagawa? Dahil mahal ko ang apo ko, sagot ni Don Ricardo, ang boses ay walang emosyon. Si Elizar ay masyadong sentimental, tulad ng kanyang ina. Naniniwala siya sa mga bagay na tulad ng tunay na pag-ibig. Isang kahinaan. Kailangan niyang matuto ng isang mahalagang leksyon sa buhay, Gilles Pascual. Isang leksyon na lahat ng tao, gaano man kabuti ang anyo, ay may presyo. At ikaw ang magtuturo sa kanya ng leksyong iyon. Ngayon ay naiintindihan na ni Zoe. Hindi lang ito tungkol sa kwintas. Ito ay isang pagsubok. Isang malupit na pagsubok na idinisenyo para wasakin ang puso ni Elizar. At siya ang napiling sandata. 2 bilyong piso. Ang katapusan ng lahat ng kanyang problema. Ang buhay na palagi niyang gusto. Ang tanging kapalit ay ang puso ng isang tao. Ang puso ng lalaking nagsimula na niyang. Hindi. Niloko siya ni Elizar. Ginamit siya nito. Karapat-dapat lang ito. Ngunit kahit na iyon ang sinasabi ng kanyang isip, iba ang sinisigaw ng kanyang puso. Naalala niya ang itsura ni Elizar habang nagkukwento ito tungkol sa ina niya. Naalala niya ang tawa nito sa loob ng kotse. Naalala niya ang init ng mga labi nito. May 1 linggo ka para mag-isip, sabi ni Don Ricardo, tila nararamdaman ang kanyang pag-aalinlangan. Pero tandaan mo, Gilles Pascual, sa mundong ito, pera ang laging nananalo. Pera ang kapangyarihan. Pera ang katotohanan. Iniwan ni Don Ricardo ang kontrata sa lamesa at tumayo, senyales na tapos na ang kanilang usapan. Dinala na muli si Zoe ng mga tauhan nito pabalik sa elevator. Habang bumababa ang elevator, nakatitig lang si Zoe sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod, gulo at wasak. Sa isang kamay, ang pagkakataon para sa isang bagong buhay. Sa kabilang kamay, ang puso ng lalaking nanloko sa kanya, ngunit siya rin ang lalaking nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay ay nakasalalay sa isang tanong, magkano nga ba ang halaga ng isang puso? Ang mansyon ng mga Riego ay hindi nagbago. Malawak pa rin ito, malamig at tahimik. Para kay Elizar, hindi ito isang tahanan, kundi isang magandang kulungan. At ngayon, muli siyang nakakulong dito. Pagdating niya, hindi niya dinatnan ang kanyang lolo. Iyon ang estilo ni Don Ricardo. Hahayaan ka muna nitong mag-isip, malunod sa sarili mong mga agam-agam, bago ito gumawa ng kanyang susunod na hakbang. Ang cellphone niya ay kinuha, ang mga susi ng kanyang sasakyan ay wala na. Ang bawat pinto palabas ay may bantay. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay si Zoe. Nasaan na siya? Anong ginawa sa kanya ni Lolo? Ligtas ba siya? Ang galit niya sa kanyang lolo ay lumalaki sa bawat segundong lumilipas, ngunit kasabay nito ay ang takot para sa kaligtasan ni Zoe. Sinubukan niyang kausapin ang mga bantay, ang mga katulong, kahit si A. Ortiz. Ngunit lahat sila ay tila mga estatwa na walang naririnig. Mga tapat na aso ng kanyang lolo. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng paglalakad-lakad sa kanyang kwarto, ng pagtitig sa bintana, ng pag-iisip kung paano makakatakas. Ang pag-aalala para kay Zoe ay unti-unting nagiging isang pisikal na sakit. Naalala niya ang itsura nito sa bangko, ang pagkalito, ang pagdududa, ang sakit. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Sa 3 gabi, nakahanap siya ng pagkakataon. Alam niya ang bawat sulok ng mansyon, bawat lihim na daanan. Noong bata pa siya, ito ang kanyang palaruan. Ngayon, ito ang kanyang daan palabas. Sa pamamagitan ng isang lumang service exit sa likod ng library, na matagal nang hindi ginagamit, nagawa niyang makalusot sa mga bantay. Hindi siya nagdala ng sasakyan. Naglakad siya hanggang sa makalabas siya ng village at nakakuha ng taxi. Isa lang ang kanyang destinasyon. Ang apartment ni Zoe. Habang nasa bayahe, bumubuhos ang malakas na ulan, tila nakikisimpat siya sa bigat ng kanyang dibdib. Umaasa siya. Umaasa siyang naroon si Zoe, naghihintay.
Ipinagdasal niyang sana ay ligtas ito, na sana ay hindi ito sinaktan ng kanyang lolo. Ipinagdasal niyang sana, bigyan pa siya nito ng isang pagkakataon. Nang huminto ang taxi sa tapat ng apartment building ni Zoe, agad siyang bumaba. Hindi na niya ininda ang malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Mabilis siyang umakyat sa pangalawang palapag. Nakita niya ang pinto ng apartment ni Zoe. May kaunting liwanag na nagmumula sa ilalim nito. Naroon siya. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya, higit pa sa kaba na naramdaman niya sa kahit anong business meeting. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit huminto siya nang marinig niya ang mga boses mula sa loob. Isang boses ng lalaki, pamilyar sa kanya. Si Emmett Ortiz. Nanlamig ang dugo ni Elizar. Anong ginagawa ng kanang kamay ng kanyang lolo dito? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Nakita niya na bahagyang nakaawang ang pinto, sapat lang para makita at marinig niya ang nangyayari sa loob. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon, Gines Pascual? Tanong ni Emmett Ortiz. Nakatayo ito sa gitna ng maliit na sala, ay hawak na isang malaking itim na briefcase. At nandoon si Zoe. Nakatayo sa harap nito. Ang itsura niya ay pagod. Ang mga mata niya ay bahagyang namumugto. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay seryoso. Sagot ni Zoe, ang boses niya ay walang emosyon, walang bakas ng pag-aalinlangan na nakita ni Elizar sa kanya noon. Malamig ito. Kasing lamig ng ulan sa labas. Binuksan ni Emmett Ortiz ang briefcase. Tumambad ang makakapal na tali ng pera sa loob. Ito ang unang bayad gaya ng napag-usapan. Isang paunang bayad para sa iyong kooperasyon. Ang natitira ay ibibigay pagkatapos mong makuha ang kwintas at gawin ang lahat ng sinabi ni Don Ricardo. Pinanood ni Elizar habang inilalapag ni Emmett Ortiz ang briefcase sa lamesa. Hindi niya maintindihan. Anong kooperasyon? Anong napag-usapan? At pagkatapos ay nagsalita si Zoe. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang punya na diretsong tumusok sa puso ni Elizar, pinipilipit ito hanggang sa maduro. Sabihin mo sa lolo mo, sabi ni Zoe, ang tingin ay diretsyo kay Emmett Ortiz, tinatanggap ko ang alok. Tama siya. Lahat ng tao may presyo. Hindi. Hindi. Hindi maaari. Napaatras si Elizar, ang likod ay tumama sa pader ng pasilyo. Ang ingay ay tila nabura. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ni Zoe na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Lahat ng tao may presyo. Lahat ng tao may presyo. Ang pinakamatinding takot niya. Ang pinakamatinding bangungot niya. Ang leksyon na pilit na isinasaksak sa kanya ng kanyang lolo sa buong buhay niya, na ang tiwala ay isang ilusyon, na ang pagmamahal ay nabibili, ay nagkatotoo. At ang taong nagpatunay nito ay ang babaeng nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Ang babaeng hinalikan niya sa ilalim ng puno. Ang babaeng pinangakuan niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya. Nakita niya mula sa siwang ng pinto kung paano tumango si Emmett Ortiz. Matalinong desisyon, Gines Pascual. Kinuha ni Emmett Ortiz ang cellphone nito. Tumatawag si Sir Elizar. Huwag mong sagutin. Hayaan mo siyang isipin na nagtatago ka. Iyon ang parte ng plano. Tumalikod na si Emmett Ortiz at lumabas sa pinto. Mabilis na nagtago si Elizar sa isang madilim na sulok. Dumaan si Emmett Ortiz sa harap niya nang hindi siya napapansin. Nang masiguro niyang wala na ito, dahan-dahan siyang bumalik sa tapat ng pinto ni Zoe. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ano pa ang sasabihin niya? Narinig na niya ang lahat. Sumilip siyang muli. Nakita niya si Zoe na nakatayo pa rin, nakatingin sa briefcase na puno ng pera. Pagkatapos, sa isang iglap, tila bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa nakasarang pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang maliit na opisina, narinig ni Elizar ang isang tunog na mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitawan nito kanina. Isang pigil na hikbi. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ito ay naging isang tahimik, ngunit desperadong pag-iyak. Nakita ni Elizar ang pagyanig ng mga balikat ni Zoe, habang nakatakip ang mga kamay nito sa kanyang mukha,
Tila sinusubukang pigilan ang sakit na gustong kumawala. Ngunit para kay Elizar, huli na ang lahat. Ang kanyang puso, na nasugatan na ng pagtataksil, ay hindi na kayang makakita ng katotohanan sa likod ng mga luhang iyon. Para sa kanya, iyon ay mga luha ng pagkukunwari. O marahil, mga luha ng isang taong nagsisisi, hindi dahil sa ginawa, kundi dahil sa halaga ng kanyang pagkatao. Nanalo na naman ang kanyang lolo. Dahan-dahang tumalikod si Elizar mula sa pinto. Bawat hakbang palayo ay tila 1 milya ang layo. Ang ulan sa labas ay hindi pa rin tumitila, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi pa. Nawala na ang lahat. Ang kwintas. Ang pag-asa sa kalayaan. At higit sa lahat, ang babaeng nagparamdam sa kanya na posible palang magtiwala. Naglakad siya sa gitna ng ulan, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay wasak siya. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa siya muling mabubuo. 1 linggo. 1 linggo nang nakatambak lang sa ilalim ng kanyang kama ang itim na briefcase. Hindi ito binuksan ni Zoe. Hindi niya ito ginalaw. Ngunit ang presensya nito ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa kanyang paghinga sa bawat araw na lumilipas. Ang unang ilang araw ay isang impyerno ng pagkukunwari. Tinawagan niya ang bangko at sinabing babayaran na niya ang kanyang mga utang. Ngunit hindi niya magawang ilabas ang pera. Tinitingnan niya ang bank statement na nagpapakita ng halagang idineposito ni Angie Ortiz sa kanyang account, isang paunang bayad, at nasusuka siya. Ang numero na dapat ay magbibigay sa kanya ng kalayaan ay tila mga tanikala na mas mahigpit pa kaysa sa dati. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Elizar. Ang tawa nito sa kotse. Ang pag-aalala sa mga mata nito nang masugatan ito. Ang lambot ng mga labi nito sa ilalim ng puno. At ang itsura nito sa bangko, ang sakit at pagkalito nang bumagsak ang maskara nito. Pagkatapos ay naaalala niya ang sarili niyang mga salita, lahat ng tao may presyo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang plano. Kailangan niyang hanapin ang kwintas, ibigay ito kay Don Ricardo, at hayaang maniwala si Elizar na isa siyang ganid sa pera. Iyon ang usapan. Iyon ang magbibigay sa kanya ng 2 bilyong piso. Ngunit paano niya gagawin iyon kung sa bawat paggising niya, ang nararamdaman niya ay hindi ang saya ng papalapit na yaman, kundi ang bigat ng pagsisisi. Sa ika-7 araw, hindi na niya kinaya. Umupo siya sa sahig ng kanyang maliit na apartment, tinititigan ang sarili sa isang maliit na salamin. Ang babae sa refleksyon ay hindi niya kilala. Payat, maputla at may mga matang walang buhay. Ito ba ang hitsura ng isang taong malapit ng maging bilyonaryo? Hindi. Ito ang hitsura ng isang taong ipinagbili ang kanyang kaluluwa. Napahagulhol siya. Hindi napigil na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol ng sakit at pagsisisi. Ipinagbili niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ipinagbili niya ang tiwala ng isang tao. At higit sa lahat, ipinagbili niya ang sarili niyang dangal. Kahit paniloko siya ni Elizar sa simula, ang mga naramdaman niya kasama ito ay totoo. Ang mga sandali ng kapayapaan sa Batangas ay totoo. Ang pag-aalala nito para sa kanya ay totoo. At ang pagmamahal na nagsisimula ng mamuo sa kanyang puso ay totoo. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong apoy. Hindi pa huli ang lahat. Hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Hindi siya isang tau-tauhan lamang sa laro ng mga Riego. Siya si Zoe Pascual. At lalaban siya. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang Don Ricardo Riego? Biglang may naalala si Zoe. Ang kliyente niya. Ang matandang lalaki na unang nag-hire sa kanya. Ang lalaking nagbabala sa kanya na itigil na ang investigasyon. Sino siya? Bakit niya gustong mahanap ang kwintas, at bakit niya gustong protektahan si Zoe? Siya ang tanging taong hindi konektado kay Don Ricardo. Siya ang tanging posibleng kakampi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang numero. Unknown number. Paano niya ito makokontak? Nag-isip siyang mabuti. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye ng kanilang usapan. At may naalala siya. Ang boses. Ang boses nito ay paos at formal. Boses ng isang taong may edad na at edukado.
Isang abogado, marahil? May naisip siyang isang desperadong plano. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ng ina ni Elizar, Sofia Riego. Lumabas ang ilang mga lumang artikulo tungkol sa pagtakwil sa kanya ng pamilya. At sa isang maliit na artikulo tungkol sa kanyang pagkamatay, may nabanggit na pangalan. Ang pangalan ng kanyang abogado na nag-asikaso ng kanyang mga naiwang ari-arian. Attorney David Liboro. Hinanap niya ang pangalan ng abogado. Nakita niya ang address ng law firm nito. Malapit lang sa Makati. Isang malaking sugal, pero ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagbihis siya, kinuha ang lahat ng ebidensya na kanyang nakuha, ang papel na may simbolo ng agila, ang mga litrato, ang lahat. Hindi niya dinala ang pera. Pagdating niya sa opisina ni Attorney Liboro, hinarang siya ng sekretarya. May appointment po ba kayo? Wala. Pero pakisabi na lang na tungkol ito sa kwintas ni Sofia Riego, sabi ni Zoe, ang boses ay matatag. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng sekretarya. Ilang sandali pa, pinapasok na siya. Ang opisina ay puno ng mga libro. Sa gitna nito ay isang matandang lalaki, nakaupo sa likod ng isang malaking lamesa. Nang magsalita ito, kinilabutan si Zoe. Anong may tutulong ko sa iyo, Yes Pascual? Iyon ang boses. Ang paos ngunit formal na boses mula sa telepono. Kayo, sabi ni Zoe. Kayo ang kliyente ko. Tumango si Attorney Liboro. Ako nga. At sinabihan na kitang itigil ang investigasyon. Bakit? Tanong ni Zoe. Bakit niyo ako hinir at bakit niyo ako pinatigil? Huminga ng malalim ang abogado. Dahil tapat ako kay Sofia. At nangako ako sa kanya na poprotektahan ko ang kanyang anak. Hinir kita para hanapin ang kwintas para kay Elizar dahil alam kong hindi niya ito kayang gawin ng hayagan. Ngunit pinatigil kita nang malaman kong nalaman na ni Don Ricardo ang tungkol sa iyo. Ayokong madamay ka sa gulo ng pamilyang iyon. Tumingin si Attorney Liboro kay Zoe, ang mga mata nito ay puno ng pagsisiyasat. Pero mukhang huli na ang lahat. Nakaharap mo na siya, hindi ba? Tumango si Zoe. At gumawa ka ng isang kasunduan sa kanya. Muling tumango si Zoe, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Patawad po. Nagkamali po ako. Tinitigan siya ni Attorney Liboro ng matagal. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Alam kong hindi ka ganyang klaseng babae, Zoe. Nakita ko ang fire sa mga record mo. Nakita ko ang katatagan mo. Kaya may plano ako. Pero kailangan mong isugal ang lahat. Ang iyong kaligtasan. Ang perang inaalok sa iyo. Lahat. Pinunasan ni Zoe ang kanyang mga luha. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ng abogado, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Gagawin ko po, sabi niya. Gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamali ko. Ang ballroom ng Riego Grand Hotel ay kumikinang. Mga naglalakihang chandelier na tila mga bituin na nahulog mula sa langit, mga bulaklak na inangkat pa mula sa Europa na nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin, at ang mga pinakamayayamang mukha sa Pilipinas, lahat ay naroon, nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Para sa kanila, ito ay isang ingranding pagdiriwang, ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Para kay Elizar, ito ang kanyang sentensya, isang magarbong pagbitay sa kanyang kalayaan. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang lolo, suot ang isang mamahaling suit na parang sakal sa kanyang leg. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan at kagandahang loob, isang maskarang hinasa niya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Ngayong gabi, opisyal na iaanunsyo ang kanyang i-engagement kay Isabel Chua, ang maganda at edukadang anak ng isa sa mga pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng kanyang lolo. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Hindi isang kasal. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa apartment ni Zoe. Isang linggo ng impyerno. Araw-araw, pilit niyang tinanggap ang katotohanan. Ipinagkanulo siya. Lahat ay may presyo. Tama ang kanyang lolo. Ngunit kahit anong pilit niya, ang sakit ay hindi nawawala. Ito ay isang sugat na patuloy na nagdurugo, isang paalala ng kanyang katangahan. Ngumiti ka, apo, bulong ni Don Ricardo sa kanyang tabi,
ang boses ay mahina ngunit may bakal na utos. Ito ay isang masayang okasyon. Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Elizar, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Masaya? Para kanino? Habang nagsasalita ang MC sa entablado, inililibot ni Elizar ang kanyang paningin sa karamihan ng tao. At doon, sa gitna ng mga nagtatawanan at nag-iinuman, nakita niya ito. Isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makita. Ang kanyang kliyente. Ang matandang abogado ng kanyang ina, si Atty. Liboro. Nakatayo ito sa gilid, tahimik na nagmamasid, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Anong ginagawa niya dito? Bago pa man niya ito masagot, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang dramatikong pagbukas na kumuha ng atensyon ng lahat. At huminto ang paghinga ni Elizar. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil din. Si Zoe. Nakatayo ito sa bukana ng pinto. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, na tila isang patak ng tinta sa karagatan ng mga kumikinang na gown. Ang kanyang buhok ay nakalugay, bahagyang alon-alon na parang noong nasa dalampasigan sila. Ang kanyang mukha ay seryoso, determinado. Naglalakad ito papasok sa ballroom, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi ito natitinag sa daan-daang pares ng mga matang nakatingin sa kanya, mga matang puno ng pagtataka at paghusga. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa kanya. Naramdaman ni Elizar ang paghigpit ng panga ng kanyang lolo sa kanyang tabi. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Galit na bulong nito kay Ian Ortiz, na agad namang nagbigay ng senyas sa mga security. Nagpatuloy sa paglakad si Zoe. Dumaan ito sa gitna ng mga nagtatakang bisita, dire-diretso patungo sa entablado. Nakita ni Elizar ang sakit sa mga mata nito, ang bakas ng mga gabing walang tulog. Ngunit mayroon ding apoy. Isang apoy na hindi niya nakita noon. Isang apoy ng isang taong wala nang pakialam kung masunog man ang buong mundo. Bawat hakbang ay isang laban. Ang mga bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Sino yan? Ang kapal ng mukha. Hindi ba yan yung EUI? Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay si Elizar, nakatayo sa entablado na parang isang estatwang ginto, maganda ngunit walang buhay. At sa tabi nito, ang demonyong si Don Ricardo, na ngayon ay nakatingin sa kanya na para siyang isang ipis na dapat tapakan. Ayon sa plano ni Atty. Liboro, ito ang tamang pagkakataon. Ang sandali kung kailan lahat ng mahalagang tao ay naroon. Ang sandali kung kailan hindi makakapalag si Don Ricardo dahil nakatutok sa kanya ang mata ng publiko. Isang malaking sugal. Nang makarating siya sa harap ng entablado, 2 security guard ang humarang sa kanya. Pasensya na, ma'am. Private event po ito. Hindi siya sumagot. Sa halip, sa isang mabilis na kilos na natutunan niya sa kanyang trabaho, inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na MC. Agad na umalinggaw ang feedback sa buong ballroom. Natahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nasa kanya na. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Zoe, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag habang humuhugot siya ng lakas mula sa kanyang galit at determinasyon. Ang pangalan ko ay Zoe Pascual. Hindi ako imbitado. Pero may kailangan akong sabihin. May kailangan kayong malaman. Tumingin siya ng diretsyo kay Don Ricardo. Nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Isang linggo na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Zoe, kinausap ako ng respetadong Ginoo na ito, si Don Ricardo Riego. At binigyan niya ako ng isang alok. Itinaas niya ang isang itim na briefcase na kanina pa niya dala, na kinuha mula sa isang assistant ni Atty. Liboro na nag-aabang sa labas. Binuksan niya ito. Tumambad ang makakapal na tali ng pera sa loob. Narinig niya ang kolektibong paghinga ng mga tao. 2 bilyong piso, sabi ni Zoe, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na ballroom. Iyan daw ang halaga ng aking kinabukasan. Ang kapalit. Kailangan kong lokohin ang kanyang apo. Kailangan kong ipamukha sa kanya na lahat ng tao, kahit ang taong nagsisimula na niyang pagkatiwalaan, ay nabibili ng pera. Narinig niya ang mas malakas na bulungan ng mga tao. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elizar. Ang maskara nito ay nagkalamat. Ang pagkalito at hindi paniniwala ay malinaw sa mga mata nito.
At tinanggap ko, sabi ni Zoe, isang pag-amin na nagpabigat sa kanyang puso. Dahil desperada ako. At dahil gusto kong maniwala na tama siya. Na mas madali ang buhay kung pera lang ang iisipin mo. Pero nagkamali ako. Tumingin siya kay Elizar, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pag-unawa. Elizar, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil sa isang saglit, pinag-isipan kong tanggapin ang alok niya. Pero higit sa lahat, patawarin mo ako dahil hinayaan kong isipin mo na nagawa kong ipagkanulo ka. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system, isang bagay na inihanda na ni Atty. Liboro. At pinatugtog niya ang isang recording. Ang recording ng usapan nila ni Don Ricardo sa opisina nito. Ang bawat salita ng alok, ng plano, ng pag-amin ni Don Ricardo na isa itong pagsubok para kay Elizar, ay umalingaw sa buong ballroom. Habang tumutugtog ang recording para kay Elizar, ang lahat ay nag-slow motion. Ang boses ng kanyang lolo na naglalantad sa sarili nitong kalupitan at pagmamanipula. Ang mga reaksyon ng mga tao, ang kanilang pagkagulat, ang kanilang mga bulungan. Ang mukha ni Don Ricardo na ngayon ay namumutla sa galit at matinding kahihiyan. At si Zoe. Nakatayo sa entablado, buong tapang na inilalantad ang katotohanan. Hindi siya nagtaksil. Nagpanggap siyang nagtaksil. Isang plano. Isang masakit ngunit matapang na plano. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pag-iyak nito noong gabing iyon. Hindi iyon luha ng pagkukunwari. Iyon ay luha ng isang taong pinipilit gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Nang matapos ang recording, ibinaba ni Zoe ang briefcase sa sahig. Narito po ang pera niyo, Don Ricardo. Dahil ang dangal ko at ang pagmamahal ay hindi nabibili. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang nawawalang kwintas na hugis araw. At isang dokumento na nakarolyo. Naglakad ito papalapit sa kanya, sa paanan ng entablado, at iniabot ito sa kanya. Nakuha ko na ang laman ng safety deposit box sa tulong ni Atty. Liboro, sabi nito, ang boses ay para sa kanya na lang. Nandoon ang kwintas. At ito ang tunay na huling habili ng iyong ina. Binuksan ni Elizar ang dokumento. Ito ay ang diwa ng kanyang ina. Nakasulat doon na ang lahat ng personal na yaman nito, mga ari-arian na minana nito, bago pa man ito ikasal sa kanyang ama, ay ipinapamana sa kanyang nag-iisang anak. At sa dulo may isang sulat kamay na mensahe. Anak ko, Elizar. Ang aking tanging hiling ay ang iyong kaligayahan. Huwag mong hayaang diktahan ng iba ang iyong puso. Hanapin mo ang pag-ibig na totoo, hindi ang pag-ibig na kinakalakal. Iyan ang tunay na yaman. Iyan ang tunay na kalayaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elizar. Tumingin siya kay Zoe, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagsisisi, paghanga, at isang pagmamahal na mas malakas pa kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi na niya pinansin ang kanyang lolo, ang mga bisita, ang gulat na mukha ni Isabel Chua. Bumaba siya ng entablado at naglakad papalapit kay Zoe, na ngayon ay nagsisimula na ring maiyak, ang mga luha nito ay hindi na ng sakit, kundi ng kaginhawaan. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito, nanginginig. Ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Zoe. Bulong niya, ang boses ay basag. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na iyon. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng eskandalong nilikha nila, dahan-dahan niyang inangat ang kamay ni Zoe at hinalikan ito. Isang pangako. Isang pasasalamat. Isang simula. Ang gabi pagkatapos ng eskandalo ay malabo sa alaala ni Elizar. Ang malinaw lang ay ang pakiramdam ng kamay ni Zoe sa kamay niya, isang angkla sa gitna ng unos. Magkasama silang lumabas ng ballroom, iniwan ang gulo, ang mga nagbubulungang bisita, at ang nanlilisik na mga mata ng kanyang lolo. Hindi na niya ito nilingon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumalikod siya ng walang takot, at may kasama siyang haharapin ang kinabukasan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring kaguluhan. Ngunit para kay Elizar, ibang-iba na ang lahat. Nagising siya sa isang mundong hindi na kontrolado ni Don Ricardo. Ngunit kasama ng kalayaang iyon ay ang bigat ng isang bagay na kailangan niyang ayusin. Ang sugat na naidulot niya sa puso ni Zoe.
Pagkatapos ng gabing iyon, dinala niya si Zoe sa isang ligtas na lugar na inayos ni Atty. Liboro. Ngunit hindi pa sila tunay na nakakapag-usap. May isang pader pa rin sa pagitan nila, isang pader na gawa sa sakit at hindi pagkakaintindihan. Alam niyang kailangan niyang sirain iyon. Hindi niya hinanap si Zoe sa apartment nito dahil alam niyang masyadong maraming masamang alaala doon. Sa halip, pumunta siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kalituhan, ang lugar kung saan una silang nagkabanggaan. Ang The Daily Grind Cafe. Naabutan niya itong nakaupo sa parehong mesa sa gilid, nakatingin sa labas ng bintana, ay hawak na tasa ng kape. Ang itsura niya ay mas kalmado na, ngunit may bakas pa rin ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang maramdaman ni Zoe ang kanyang presensya, bahagya itong napapitlag. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Elizar ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Natakot siya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na kayang ayusin ng kahit anong salita ang nasira niya? Umupo siya sa upuang nasa tapat nito. Ilang sandali silang nagtitigan, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Zoe, panimula niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin si Zoe sa kanyang tasa ng kape. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong nito, hindi galit, kundi may tunog ng sakit. Mula pa sa simula. Dahil natakot ako, pag-amin ni Elizar, ang kanyang pagiging arugante ay tuluyan ang naglaho. Buong buhay ko, ang pangalang Riego ay isang sumpa. Isang hawla. Gusto kong makahanap ng isang taong makikita ako bilang si Elizar lang. Hindi bilang tagapagmana. Ginamit ko ang kasinungalingan para protektahan ang sarili ko, pero sa huli, iyon din ang nakasakit sa iyo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. At noong gabing pumunta ako sa apartment mo at narinig kitang kausap si Iggy Ortiz, ang pagdududa ang nanaig sa akin. Ang pride ko. Ang takot na baka totoo ang lahat ng sinasabi ni Lolo. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat kinilala ko ang kabutihan ng puso mo. Patawarin mo ako, Zoe. Patawad. Itinaas ni Zoe ang kanyang tingin. May mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ako rin, patawarin mo rin ako, Elizar. Dahil sa isang saglit, muntik na akong magpatalo sa tukso. Ang hirap isipin na isang pirasong papel lang ang katapat ng lahat ng problema ko. Pero nang maisip ko na ang kapalit noon ay ang tiwala mo at ang pagkatao ko, alam kong hindi ko kaya. Alam ko, sabi ni Elizar, ang kanyang boses ay basag. Dahil mas matapang ka kaysa sa akin. Mas matatag. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi pera. Hindi kapangyarihan. Kundi dangal at pagtitiwala. Sa wakas, ngumiti si Zoe. Isang maliit, nanginginig na ngiti, ngunit ito ang pinakamagandang bagay na nakita ni Elizar sa buong buhay niya. So, tabla na tayo, biro nito. Tumawa si Elizar, isang tawa ng ginhawa. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Tabla na tayo. Inabot niya ang kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Sa pagkakataong ito, hindi ito nag-atubili. Ipinatong nito ang kamay nito sa kanya, at ang init ng kanilang mga palad ay tila naghilom sa lahat ng natitirang sakit. Ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Zoe. Ngayong malaya ka na. Kinuha ni Elizar ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang kwintas. Ang kwintas na hugis araw. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng coffee shop. Ang sabi ng ina ko, ito raw ang susi sa kalayaan ko, sabi ni Elizar, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Zoe. At tama siya. Pero hindi dahil sa yaman na dala nito. Kundi dahil ito ang nagdala sa akin sa'yo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kwintas sa liig ni Zoe. Tamang-tama ito. Tila doon ito nararapat. Ito ang susi sa kalayaan ko. At ang kalayaan ko ay ikaw, Zoe. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Zoe. Nakita niya ang pagkagulat at ang kilig sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na ni Elizar ang kailangan niyang gawin. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan at lumuhod sa isang tuhod sa sahig ng The Daily Grind Cafe, sa harap ni Zoe. Hindi niya ininda ang mga nagtatakang tingin ng ibang mga customer. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya.
Zoe Pascual, sabi niya, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Niloko kita. Pinagdudahan kita. Pero minahal din kita mula pa noong una. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magtiwala. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Ikaw ang kalayaan ko. Pakakasalan mo ba ako, Zoe Pascual? Ang hangin ay may amoy ng asin at ng kalayaan. Ang araw, na malapit ng lumubog, ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas, at lila. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, tila isang mahinang musika na nagsisilbing saliw sa pinakamahalagang araw ng buhay ni Zoe. 6 na buwan ang lumipas mula noong araw na iyon sa The Daily Grind Cafe. 6 na buwan ng paghilom, pagbabago, at pag-ibig na walang halong pagkukunwari. Nakatayo si Zoe sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga puting bulaklak at kawayan, sa mismong dalampasigan sa Batangas, kung saan una silang naghalikan ni Elizar. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang kwintas na hugis araw, isang paalala hindi ng isang masalimuot na nakaraan, kundi ng isang tadhana na nagdala sa kanya sa kaligayahan. Sa kanyang harap ay si Elizar. Nakasuot ito ng puting polo at linen na pantalon, ang kanyang mga paa ay nakatapak sa buhangin. Ang mga mata nito, na dati puno ng lamig at lungkot, ay ngayon ay kumikinang sa init at pagsamba, na nakatuon lamang sa kanya. Ang kanilang kasal ay simple. Malayo sa karangyaan ng mga Riego. Ang mga bisita ay kakaunti lamang, si Atty. Liboro, na ngayon ay tila isang mapagmahal na lolo sa kanila, ang ilang malalapit na kaibigan ni Zoe, at si Sister Agnes, na nagbigay ng basbas sa kanila. Tinupad ni Elizar ang kanyang salita. Tinanggihan niya ang lahat ng koneksyon sa Riego Corporation. Ang tanging tinanggap niya ay ang mana mula sa kanyang ina, na ginamit niya hindi para sa luho, kundi para sa isang bagong simula. Ginamit niya ang isang bahagi nito para bayaran ang lahat ng utang ni Zoe, isang kilos na tinutulan ni Zoe sa simula, ngunit ipinaliwanag ni Elizar na ito ay hindi bayad, kundi isang paraan para palayain sila pareho mula sa mga anino ng nakaraan. Zoe Pascual, tinatanggap mo ba si Elizar Riego bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kayo ay nabubuhay? Tanong ng pari. Tumingin si Zoe kay Elizar at ngumiti. Opo, padre. Tinatanggap ko. At ikaw, Elizar Riego, tinatanggap mo ba si Zoe Pascual bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kayo ay nabubuhay? Hinawakan ni Elizar ng mas mahigpit ang mga kamay ni Zoe. Opo, padre. Buong-buo ko po siyang tinatanggap. Sa kapangyarihan na iginawad sa akin, ipinahahayag ko na kayo ay mag-asawa na. You may now kiss the bride. Inangat ni Elizar ang manipis na belo na tumatakip sa mukha ni Zoe. Dahan-dahan nitong hinaplos ang kanyang pisngi. At sa harap ng papalubog na araw, hinalikan siya nito. Isang halik na lasang pangako, lasang tahanan. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bisita ay nagsasalo-salo sa isang simpleng handaan sa tabi ng dagat, magkahawak kamay na naglakad sina Zoe at Elizar sa dalampasigan. Masaya ka ba? Tanong ni Elizar. Sumandal si Zoe sa balikat nito. Sobra. Pakiramdam ko, nananaginip pa rin ako. Hindi ito panaginip, sabi ni Elizar. Ito ang totoong buhay. Ang buhay na pinili natin. Huminto sila at tiningnan ang isang maliit na gusali na hindi kalayuan sa dalampasigan. Ito ay isang luma ngunit maayos na bahay na kanilang binili. Sa harap nito, may isang bagong pinturang singboard na nakasabit. Pasco & Riego Private Investigations. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Zoe. Kaya mo namang hindi na magtrabaho habang buhay. Umiling si Elizar. Ayoko ng ganoong buhay. Gusto kong may gawin na may halaga. At sa tabi mo, pakiramdam ko lahat ng ginagawa natin ay may halaga. Saka, kailangan mo ng partner na marunong makipagsuntukan, hindi ba? Natawa si Zoe. Nga. At kailangan mo rin ng partner na mas magaling mag-imbestiga kaysa sayo. Nagtawanan sila, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa indayog ng mga alon. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa karagatan. Niyakap siya ni Elizar mula sa likod, ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Sino nang mag-aakala, bulong ni Zoe, habang hinahawakan ang kwintas sa kanyang liig, na ang isang kwintas ay magdadala sa akin sayo.
Hinalikan ni Elizar ang kanyang sentido. Hindi ang kwintas, mahal ko, sagot nito. Ang puso mo. Ang matapang mong puso ang nagdala sa iyo sa akin. Natahimik sila, ninanamnam ang perpektong sandali. Ang nakaraan ay puno ng sakit, pagsubok at kasinungalingan. Ngunit dahil sa lahat ng iyon, natagpuan nila hindi lang ang kalayaan at kapayapaan, kundi ang isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Isang pag-ibig na itinanim sa tiwala at diniligan ng katapatan. At habang ang mga unang bituin ay nagsisimulang lumitaw sa langit, alam ni Zoe na ito na ang simula. Ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Zoe at Elizar. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibigan. Mula sa unang pagkikita na puno ng pagdududa, hanggang sa mga sandaling sinubok ng pera at pagtataksil, at sa huli, sa matamis na tagumpay ng tunay na pagmamahal. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat sakit, kaba, kilig, at pag-asa na naramdaman ni Zoe at Elizar. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa isang imposibleng pag-ibig, kundi tungkol din sa lakas ng isang babaeng lumaban para sa kanyang dangal, at sa tapang ng isang lalaking piniling talikuran ang lahat para sa kanyang kalayaan at para sa babaeng kanyang minamahal. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mabibili ng salapi. Ito ay itinatanim sa matibay na tiwala, pinapalago ng pagpapatawad, at pinapatatag ng katapatan. Sa mundong madalas ay materyal ang sukatan, naway palagi nating alalahanin na ang pinakamahalagang yaman ay ang pagmamahal na ating ibinibigay at tinatanggap. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating susunod na kwento.